dito po ba sa inyo pong pagka-analisa, nagkulang din ang gobyerno na maipaliwanag ng wasto at ng husto ang isyong ito na kinakaharap po ng dating Pangulo? Yeah, medyo yun nga, Mm. maaaring sabihin na hello, hello? Opo, go ahead sir, go ahead. Opo. Yung bahagi na yun know, malaking bahagi nito ay mga hindi natin masasabing mga hindi mayaman, no? Yung Class D at Class E, kabuuan yan parang 90%. Ang tinamaan ng alleged na Mm. extrajudicial killing ay mga informal settlement community. Mm. Mm. So, at ay asahan natin na hindi sila susuporta doon sa laban gera sa droga ng panahon ng Pangulong Duterte. Pero kakaiba rin kasi may mga ginamit na parang pahayag yung presidente para sabihin na sinisiguro ko lang yung personal na kaligtasan ng marami. So may ambivalence yan, no? Yung Mm. pangamba sila nung panahon na ginagawa namin yung survey noon, may pangamba sila tungkol sa extrajudicial killing pero sumusuporta sila sa gera laban sa droga dahil ito'y maaaring matudulot ng kaligtasan personal. So yung ambivalence na yon nare-reflect doon sa support for the drug war. At dito makikita rin natin parang bakit hindi sila sumasang-ayon sa pag-aaresto? Maaaring Opo. hindi dahil doon sa hindi sila sumasang-ayon doon sa mga kaso, kundi yung inihahayag ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte na pamamaraan ng pag-aaresto. Mhm. No? Opo, Hindi opo. doon sa kaso, hindi pa doon sa extrajudicial killings mismo. Mm. Mm. Paano siya binitbit papunta sa dahig, no? Mm. Kasi doon lumalabas talaga yung papel ng impormasyon, no? At ng disinformasyon.